Attention sa lahat ng mga content creators, sa lahat ng mga vloggers. Alam ko, marami tayong bashers. Normal na meron talaga tayong bashers. Pero mag-ingat tayo. Dahil alam naman natin ang nangyari kay Doc Willie Ong. Ang sabi niya na yung sakit niya ay nakuha niya sa stress dahil sa pagbabasa niya ng mga bash. Pagbabasa niya ng mga negative na comments. Walang ibang magawa ng mga tao sa Pilipinas kundi mang bash. Naakala mo ba naman mga perpekto? Naakala mo ba naman sila palagi ang tama? Alam niyo, ang hirap dito sa Pilipinas eh. Marami ang mga perfectionist. Pag mali, ang bilis-bilis nilang makita. Pero kapag meron kang ginawang tama, ang hirap nilang i-appreciate. Isa pa, alam mo ang problema dyan sa mga bashers na yan, yung iba dyan mga bayad eh. Lalo na kapag ikaw ay pumapanig sa isang politiko. For example, nag-content ka about politics. Pumanig ka sa isang politiko. Siyempre, yung kaaway ng politikong iyon, maghahanap yun ng mga tao na ibabash ka. Pag-comment ng kung ano-ano. Yung nangyari kay Doc Willie Ong, it's a big lesson for us. Na wag natin pansinin yung mga taong walang kwenta. Yung mga bashers, walang kwenta yan. Walang magandang maidudulot yan. Lalo na kung binasa mo yung mga comments nilang, wala naman talagang magandang sasabihin tungkol sa'yo. Yung iba naman, hindi yan bayad. Talagang nature na nila ang pang-babash. Bakit? Kasi kumakampi sila sa isang politiko. Na para bang buhay, yung para bang halos buhay na nila yung ibibigay nila para lang masuportahan yung isang politiko. Huy! Gumising kayo. Alam nyo ba? Yung mga politikong yan na kinakampihan nyo, mga korap yan. Mga manggagamit yan. Okay lang yan, ayos lang yan sa'yo, mabuti lang yan sa'yo kapag meron pang kailangan. Lalo na kapag malapit ang eleksyon. Ang daming ginagawang mga kung ano-ano para lang makuha yung loob natin. Tapos, meron namang mga taong tanga, nagpapagamit. Nagpapagamit sa mga politiko. Kaya yun, nang aaway sa mga comment section, nang aaway ng kahit sino-sino na hindi naman sila inaano. Isa yan sa toxic dito sa atin, sa Pilipinas. Na halos magpakamatay na yung isang tao, magpakamatay ka na para sa isang politiko. Na yung politikong yun, hindi ka naman kilala. Wala namang pakialam yan sa buhay mo. Tapos ikaw, para kang tanga, o hindi ka nga parang tanga, kundi tanga ka talaga sa ginagawa mong pagdepensa ng kung sino-sinong politiko. Kaya mga kaibigan, dapat gumising na tayo eh. Gumising na kayo. Huwag nyong ibigay yung buhay nyo. Huwag nyong itaya yung buhay nyo para lamang sa isang politiko na manggagamit. Nagagamitin ka lang kapag meron kang pakinabang. Pag wala na, kinakalimutan ka na. Gumising na tayo mga kababayan. Huwag tayong magpagamit sa kanila. Huwag natin hayaan na tayo ang gamitin para manira ng ibang tao. Imagine, simula nung nag-eleksyon 2022, diba tumakbo si Doc Willie Ong as Vice President. Doon nagkaroon siya ng maraming bashers. Bakit? Kasi, yung iba kasi tanga eh. Wala namang ginawang mali si Doc Willie Ong. Karapatan niya yun para tumakbo. Tapos yung iba, kung ano-ano na daw yung sinasabi sa kanya, according to Doc Willie, kung ano-ano yung mga comment na nasa ang dami-dami ng ginawang maganda ni Doc Willie, hindi na nila yun nakita. Bakit? Dahil bulag na sila at dahil binulag na sila ng kanilang prinsipyo dahil sa pagsuporta lang ng isang politiko.